Alright! Isang maganda at mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa amang sulok din ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sir Evan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, as usual, before tayo mag-start, i-welcome muna natin ang ating mga bagong viewers, mga subscribers at mga followers dito sa ating channel. Thank you so much na nagustuhan ninyo ang ating channel. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nag-like, also nag-share ng ating mga vlogs, at pasalamatan din natin ang ating mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nabamember ng ating channel membership. Thank you so much! At siyempre, i-shoutout natin ang ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizen. Hello po, kumusta ang lahat? And also, i-greet natin ng belated happy 81st birthday kay Ma'am Carmen Tiopes. Siya ang auntie ni Sir Joselito Tanyongon. And also, shout out sa Tanyongon family. Again, happy birthday kay Ma'am Carmen Tiopes. At syempre, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! At syempre mga kababayan ko, hindi natin kakalimutan, i-acknowledge natin ang ating top 5 commenters, ng ating mga viewers na may maraming na i-comment dyan sa baba sa ating comment section doon sa ating last vlog. At andyan sa ating listahan, ang nanguna po, si Joliet Sunakawa. Meron siyang 14 na mga comments. Nandyan din si Sam Pagita, meron siyang 37 na mga comments. Phil Macabato, meron siyang 29 na mga comments. Nandyan din si Joy Manipes, meron siyang 23 na mga comments. And Tess Faraon, meron siyang 19, lahat ng mga comments. Okay, so thank you so much. Okay, so before tayo mag-start, atin muna akong pasalamatan ang nabigay sa atin na super thanks or pang snacks ni Sir Ivan. Thank you so much kay Ma'am Victoria Braatin. Nagbigay sa atin ng $5. Thank you so much. Okay, so mga kababayan ko, pag-uusapan natin, syempre hindi mawawala ito si Boyten K. Caldero Cayetano. At lalong-lalo na, i-insert din natin itong si Pia Cayetano. Kasi silang dalawa, nagsanib puwersa. Nagsanib puwersa, Sir Ivan? Yes, nagsanib puwersa sa kanilang live stream kagabi. At meron hong desisyon, baka magiging desisyon ni Senator Pia Cayetano. Mamaya pag-usapan natin yan. At lalo na itong si Boyten Cayetano, kasi nga diba binanatan niya si President BBM, gonggong talaga eh. Sa pitikin sa tinga, binanatan niya si President BBM. Siyempre, naghanap sa dito yung kanyang ituturo. Naghanap sa dito na kanyang gagamitin para matabunan ang kanyang kahihiyan. Diba? Pero mukhang makukulong na itong si Boyten K. And now, sa pag-usapan din po natin, siyempre, ang update tungkol sa kaso ni Mima Alicia at marami pang iba. But before that, atin muna hong i-acknowledge at saka i-announce kung sino ang nanalo sa ating pa-contest or paayuda na most like comment. Okay, so ang nanalo ngayong araw ay galing sa comment ni Jess TV Official. Kasi ang kanyang comment ay meron pong 87 lahat na nag-like. Kasi sabi niya, mag-ingat po kayo Sir Ivan at sa lahat ng BBM vloggers. Thank you so much sa inyong paalala, sa inyong concern, sa inyong mga prayers. Yes, I will po. Don't worry kasi nga nag-iingat din naman po si Sir Ivan. Okay? Again, thank you so much sa lahat ng ating mga viewers, mga supporters na lagi pong nagpe-pray para po sa aming kaligtasan. Alam naman natin, 'di ba? Kabilang po si Sir Ivan doon sa inilagay nila na listahan na kanila daw patatahimikin. Gonggong talaga eh. Alam niyo, naalala ko na meron pong nagsabi nito. Someone said na ang concern nila is human lives. I am sure, alam nyo kung sino ang nagsabi niyan, di ba? My concern is human lives. Totoo ba talaga yan? Kasi para sa akin, ang totoo na tatanggalan nila or they are ready to take lives kung hindi isusuporta sa kanila yung tao. Di ba? They are ready to take lives or human lives
if they are criticized. Yan ho ang nasa isip ko ngayon. At alam ko na yan din ang nasa isip ng maraming tao, lalo na doon sa mga nakakilala sa mga Duterte. Diba? Kaya hindi ako naniniwala doon na if your concern is human right, my concern is human lives. Hindi ikis yan. Yan ho ay isang pambubudo lang. Yan ho ay black propaganda. Diba? Pambubudo lang yon ni Digong. Hindi yan totoo. Diba? Nakikita naman natin sa sitwasyon ngayon eh. Nakikita ho natin yan sa mga nangyayari ngayon. Kapag ikaw ay isang critics at saka hindi mo susuportaan yung kabila, malamang sa malamang patatahimikin ka talaga, di ba? At yan po ang nakakalungkot. Okay, so congratulations kay Jess TV Official. So kay Sir Jess, please message me or email me para maklaim mo ang iyong premyo na 250 pesos. Ipapadala natin yan through GCash. Again, congratulations. At saka yung second na merong maraming nag-like sa kanyang comment ay galing po sa comment ni Ma Maria Marilyn Embido Bautista. Kasi sabi niya, Justice for Miss Mima Alicia. Yan po ay under investigation pa. I've heard na meron ho silang person of interest. Yan po ang update ngayon sa kaso dito kay Mima Alicia. At saka tinitingnan na rin po nila yung mga CCTV. Nakita nila na meron 2 tao at saka yung isa daw naka-red yung naka-red ng helmet. At saka meron pa silang tinitingnan ho na ibang mga anggulo. Okay? So don't worry. Yan po ay nasa on top yan sa PNP at saka sa NBI. So dapat lang talaga na makamit ang hustisya, na makamit niya yung hustisya dito sa nangyari kay Mima Alicia. Okay? So mga kababayan ko, before natin pag-uusapan ulit sa update tungkol dito kay Mima Alicia, dito muna tayo kay Marcoleta. At saka Marcoleta, at saka idagdag rin natin siyempre itong si Cayetano kasi related eh. Naalala niyo mga kababayan ko, noong binanatan ni Marcoleta itong si Senator Ping Lacson, ano ang nangyari? Di ba nabulgar ang kanyang susi? Sino ang nagbulgar sa susi ni Marcoleta? Di ba si Lacson? So ang nangyari doon kay Marcoleta, kulong. So ngayon, ang nangyari, binanatan ni Cayetano si Senator Ping Lacson. What do you think ang mangyayari? Ako parang alam ko na eh. Alam ko na talagang mangyayari eh. Kasi kinalaban ngayon ni Cayetano itong si Ping Lacson. Dahil daw doon mga kababayan sa net worth ni Lacson. Abay, gumanon talaga yung tenga ni Lacson eh. Gumanon talaga yung tenga ni Lacson. Siyempre, talagang naano yung ego, talagang apektuhan yung ego ni Senator Ping Lacson. Kasi nga, 'di ba, according sa kanya, na ang kanyang pinanghahawakan ngayon ang kanyang pagiging matino na politiko at saka government official, integrity. Kasi yan ang ipinamana sa kanya ng kanyang ng kanyang parents. Yan ho ang sabi ni Senator Ping Lacson. Kaya siya galit na galit at nainis doon sa sinabi ni Cayetano. Kitang-kita naman natin, di ba? Kagabi nga doon sa kanilang live stream na sila ngayon ay nagsanib puwersa, yung magkapatid na Cayetano, si Pia at saka itong si Boyten K. Caldero Cayetano. Binanatan nila itong si Lacson. And also binanatan din ni Cayetano si President BBM. Pero dito muna tayo kay Senator Ping Lacson. Ito ang plano ni Lacson dito kay Cayetano. For more details, let's watch this. At kaugnay ng balitang yan, makakausap natin si Senator Panfilo Ping Lacson. Senator Ping, magandang gabi po sa inyo and thank you for your time. George, Ivy, magandang gabi at thank you for having me. Well, firstly, Senator, binira po kayo ni Senator Alan Cayetano hinggil sa paglaki ng inyong net worth. Dumoble raw, pero yung rebuttal ninyo, hindi doble, kundi 4 times bigger since you left the Senate in 2022. Can you explain to us bakit nga po ba lumaki yung inyong net worth in between 2022 and 2025? Yeah, unang-una, wala ako sa gobyerno from 2022 hanggang 2025. Ang huling file ko ng SALN 2022 siyempre nung nag-exit ako. Ang sunod na pag-file ko 2025. So yung pagitan na yun, wala ako sa gobyerno, private individual ako. Meron kaming real estate deal na nag-broker kami, medyo malaki yung deal at kumita kami. Masama ba yun?
At ito'y pinagbayad ko ng buwis. Katunayan, yung taxable years ko ng 2023 and 2024. Sa 2023 taxable years, nagfile ako ng 2024, 10.5 million pesos. Dahil nga, malaki yung amin na kolekta. Doon sa, kasi hulugan yun hindi naman bigla yung binigay sa aming yung broker's fee. No, hanggang ngayon nga, meron pang binabayaran sa amin doon, hindi pa kumpleto. And this the following year, yeah. And this is the only business po na nagkaroon kayo in between 2022 and 2025. Hindi, meron ding iba, pero hindi ganun ka-significant. Ano? Ang point ko lang dito, wag mo atakehin ang integridad ko. Magpe-Facebook live ka. Alam mo, hindi ako mapatol sa kanya doon sa kanyang mga nauna kasi mga nonsense. Pero pagka integridad na, alam mo, inalagaan ko to since noong previous life ko pa sa law enforcement. Naging Philippine Constabulary ako, naging police ako. Inalagaan ko talaga ito. Hindi ako tumatanggap sa mga gambling lords. Hindi ako tumatanggap ng mga lagay. Katunayan, ako ngayon nag-correct ng kotong culture. Pinalitan ko yung kotong culture ng mga pulis kasi I was leading by example. And then when I ran sa Senate, ganun din, pinagpatuloy ko yung aking advocacy. Hindi ako tumatanggap ng pork barrel. Wala akong kinukuha ang kickback. Kapag may mga lobby money, hindi ko ito tinatanggap. Katunayan, minsan pag may nagpapadala nga, pinabalik pa namin. Alam ni Senate President Tito Soto to. Kasi minsan may nagpadala sa aming congressman at okay na raw yung kausap nila. Sinauli namin. At hindi namin sinauli sa congressman, sinauli namin doon sa mismong applicant ng franchise noong araw. Senator, meron ho ba kayong personal na alitan kay Senator Alan Cayetano? Bakit ho ikaw yung binabakbakan niya? And he mentioned na pinersonal mo daw siya. Ano pong ibig sabihin nun? Hindi ko alam yung sinasabi niya. Hindi ko alam kung ano sinasabi niya personal, pati yung kay Senator Marcoleta. Nag-iintriga siya. Alam mo, sinama niya pa si Senator Tulfo, si Senator Escudero, Senator nag-iintriga siya. Yun lang naman point niyan. Gusto niya mag-away-away kami. Kaya pinag-aaway-aaway niya kami. Pero hindi kami tatablan kasi nga pag nonsense ang sinasabi niya, hindi namin siya pinapatulan. Pero pag iatak mo yung aking integrity, ibang usapan yan. Kasi wala namang pinamana sa akin yung magulang ko kundi yung kanilang magandang ehemplo sa pagiging tapat, pagiging honest. Mahirap kami nung araw, super yung tatay ko. Nanay ko, tindera sa palengke. Pero pinalaki kami na maayos. At dinala ko yan hanggang sa magpahanggang ngayon. Mamamatay ako na hindi ako talagang hindi ako corrupt na public official. But Senator, sabi po ni Senator Alan Cayetano, you are a chief persecutor. Ginagawa niyo daw po yun. Kasi ayoko nang patulang ganun mga patutsada kasi it doesn't make sense. Walang sense para patulan. Ginagawa niya lang yan para sagutin siya, para magkaroon siya ng masasabi sa kanyang regular na FB Live. Yung sa kanyang, ewan ko kung ano yung pinapapil niya ngayon sa buhay. Pero wag niyang atakihin ang integridad ko. Talaga makipag-away ako sa kanya. Katunayan, alam mo, hinalungkat namin doon sa aming files yung mga flood control, mga slope protection actually, saka mga ibang proyekto doon sa Taguig. Ang kanyang insertion sa 2025 budget pa lamang, 6.79 billion pesos. 2025 pa lang ito, record ito. Kaya hindi niya ma-address Ang 70 projects yan, na-implement 68. At yung dalawang proyekto na hindi na-implement, matter of record, nasa around 70 to 75 million lamang yon. Ang ibig sabihin, na-implement yan 6.715 billion. Now, may kausap kami mga contractor na nagsasabing hindi siya bumababa sa 25%. Hindi galing sa akin yan. Yan yung amin dinedevelop ngayon. Na pagka nag-resume yung hearing ng Blue Ribbon Committee, pwedeng lumabas to. Hindi ko sinasabing sigurado lalabas kasi work in progress ito lahat. Meron yung dalawang proyekto na Vizcaya, St. Timothy, saka St. Gerard. Ganon din, may problema. Meron din yan yung sa top 15, yung Top Notch, Catalyst, Builders, na nasa top 15. Ito yung mga proyekto niya dyan sa Taguig na, pati nga yung kanyang bagman, identified na namin, hindi ko lang sasabihin kung sino muna, dahil dinidevelop nga namin ito. And just to clarify, yung dinadaanan ng kanyang mga kickback. Just to clarify, Mr. Senator, you're saying that Senator Alan Peter Cayetano, from that 6.9 billion insertions, nakatanggap siya ng 25% na kickback?
Yun ang information, subject to validation. Yan ang sinabi sa amin nung kausap namin contractor na nangontrata sa Taguig, na hindi siya bumababa sa 25% yung singilan dyan siya. No? At yun yung, alam mo yung maski yung city engineer, hindi ko nababanggitin yung pangalan. Ano? Pero labas-pasok sa casino, ang win-loss record niya, yung lifetime na win-loss record, 2 aliases ang ginagamit niya. Nasa akin yung record niyan. Nasa akin yung dokumento niyan. Will this be... Ang lifetime win-loss record, yung panalo sa katalo, kung susumahin mo, nasa mga almost 500 million pesos. So kung city engineer, gano'n ang gawi, hindi ko alam kung tolerated niya ito o hindi. Pero yan, nasa record din yan. Ano pong plano nyo dito sa mga sinasabi nyo pong hawak nyong ebidensya at case build-up na ginagawa nyo? Will this be a subject of the Blue Ribbon Committee hearing o ibibigay nyo po ito sa mga law enforcement agency? Either way, pwede ko idiretso na sa ombudsman kapag yung mga ebidensya. Pero mas magandang idal sa Blue Ribbon para merong testimony. Katulad yung kay Bernardo, kina Alcantara, merong magpapahayag. At pagkatapos nun, sususugan yan ng mga documentary evidence para matibay. Katunayan, may mga naipadala na kami sa ombudsman. Pero mas mainam sa, alam mo, ang chairman yan, si Senator Erwin Tulfo, pinag-usapan na rin namin ito, na pag nag-resume, meron kami mga ipapatawag na mga resource persons na siyang magpapahayag under oath. Pati yung mga dokumentong nandyan na sa amin, nasa baul na namin yan eh. Hindi lang naasikaso kasi nga medyo nagkaroon ng doon sa partial committee report, ayaw nila magpirma, medyo naantala. Pero ito, bubuhayin ko talaga ito dahil inattack niya ang aking integrity. Pero kailan nyo ho nalaman yung anomalyang ito? At saka bakit ho ngayon ninyo nilalabas ang mga points na sinasabi nyo ngayon? Baka po Hindi pa kasi George, hindi pa kasi nabuo noon. Mga bits and pieces lang, mga tidbits na mga information tungkol sa... Kaya nung hinalungkat uli namin yung mga records na hindi nga nailabas noon, yung pagdinig ng Blue Ribbon. Kasi natambakan kami rin ng, ng mga issues eh. Naipit kami sa Bulacan, do sa Occidental Mindoro. Diyan kami naipit eh. At tapos yun nga yung mga pahayag ni Undersecretary Bernardo. So hindi masyadong naasikaso. Pero naandyan, ngayon, hinahalongkat ko nga lahat yung sa mga staff ko. Pati yung mga napasyalan na rin ng staff namin yung mga proyekto dyan sa Taguig eh. Pero, kaya alam namin, may idea kami. Meron kaming drone shots. Kompleto kami dyan. Kaya lang, ngayon nga, kinukumpile namin lahat para pag nag-resume ang hearing sa Blue Ribbon, magkakaintindihan. Pero just to clarify po, Mr. Senator, kung hindi ho kayo inatake ng personal ni Senator Alan Peter Cayetano, hindi nyo ho itutuloy itong investigation na ito? Hindi. Maharap din yan eh. Kasi pagka hinalungkat namin yung records namin, pag nag-resume, lalabas at lalabas din yan eh. Kaya lang, minadali niya. Kasi nga, nag-attack siya ng integridad ko. Talagang ngayon, ipopokus ko muna dyan. Yung, sabi mo ng reaction to sa kanyang mga pinagsasabi. Pero it was only a matter of time. Noon nag-imbestiga kami, lalabas at lalabas din yan. Nagkaroon lang kami ng ibang priorities noon kasi nga, naandyan na si Bernardo, naandyan na si Alcantara. So na-focus kami masyado doon sa Bulacan at saka sa Occidental Mindoro. Pero Senator Pring, wala pong kinalaman ito sa impeachment trial ni Vice President. Siya lang yung nagbibigyan ng narrative na ganyan. Sabi niya, nililis daw, puro impeachment, nakalimutan yung flood control. Well, huwag siya mainit kasi may ghost din sa Taguig. Nako, yari. Yan ang ibig kong sabihin. Si Senator Ping Lacson, hindi yan magdadaldal kapag walang hawak na ebidensya. Diba? Huwag kang mainip Cayetano. Boyten kay Cayetano, huwag kang mainip. Kasi daw ayon ho kay Senator Ping Lacson, merong ghost dyan sa Taguig. Alam niyo ba mga kababayan ko, na iimbitahan din sa isasagawa na flood control hearing na yan ho ay pangungunahan ni Senator Tulfo or Erwin Tulfo, ipapatawag ang kanyang kapatid. Kaninong kapatid si Ivan? Kapatid ho mismo ni Boyten K. Cayetano na si Lino Cayetano. Yes, you heard it right, si Lino Cayetano ay handang-handa na maging witness against dito kay Boyten K. Cayetano. O, di ba? Yan ho ay kaabang-abang. Yari talaga pag magkataon. Siguro sa tingin ko lang nakikita ko dito na handang-handa ipapakulong ng kanyang kapatid
itong si Boy 10K Cayetano. Kasi sumsobra talaga eh. Ang dadaldal, parang parang alam na ho natin. 'Di ba? Para siyang BEKI. Kaya naman pala siya nagpahaba ng kanyang balbas kasi meron siyang ginaya. Meron siyang ginaya ho na BEKI din. 'Di ba? Kitang-kita na natin. So, dito sa mangyayaring flood control hearing, kasi nga nagmamadali sila eh. So ngayon, yan ho ay gagawin talaga at yan naman talaga ay gagawin ho ni Senator Erwin Tulfo ang flood control hearing kasi hindi pa yan tapos. Diba? Lagot itong si Cayetano. At ito pa, binanatan ni Cayetano si President BBM. Nasabi niya kung bakit daw hindi ito natuloy ang kanyang pangako na 10,000 pesos bawat pamilya kasi daw hindi pumayag si President BBM. Dinecline daw ang kanyang request or hindi daw piniyagan ang kanyang ginawa na panukala. Di ba, gonggong talaga eh. Alam nyo, si Cayetano naghanap lang talaga dito ng pantakip, yung kanyang pang-shield para para malihis sa publiko yung issue niya sa SEA Games. Di ba? So ngayon, ginamit niya si President BBM. Ipakita ko muna sa inyo itong balita. Isinisi ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano kay Pangulong Bongbong Marcos ang napurnadang 10K ayuda na ipinangako niya noong COVID-19 pandemic. Sa kanyang FB Live, sinabi ni Cayetano na aprobado na ni Finance Secretary Carlos Dominguez III ang panukala pero niligwak daw ni PBBM nang manalo sa presidential elections. Nagkaroon tayo ng package, yung Bayanihan 1, 10K po yun, 2 gives of 5K. So, noong 2021, going into 2022, sabi ko marami pang hindi nakaka-recover. So, kaya ng ating budget magbigay. Pero pagkapanalo ni President Marcos, ayaw niya. Pero the past 2 days, sobra po yung mga ganda ng amounts na ina-announce. So, sabi sa akin, Sir, may 12K pa. So, kaya pala yung 10K. Bakit ngayon lang 2026? Alam na yung sagot. O ano yung sagot? Nanakawin muna yung daan-daan bilyon bago kayo bigyan. 'Di ba? Sagot ng Malacanang, nagtuturo lang ang senador para isalba ang sarili sa kahihiyan. Handa raw silang maglapag ng ebidensya laban sa kanyang kasinungalingan. Diba? Tingnan nyo, ginamit ho ni Boy 10K Cayetano si President BBM. Kasi nga, si President BBM, hindi naman yan kasi rumiris back. Hindi kasi yan nakikipagbardagulan sa online, diba? Kaya niya ginaganyan. Kasi alam niya, si President BBM ay mabait na tao, hindi makipagbardagulan. So dito ho, sa bagong banat ni Cayetano, na si President BBM daw ang pumigil kaya hindi mangyari ang kanyang 10,000 na paayuda sa bawat pamilya, hindi makakawala dito itong si Cayetano. Hindi siya makakalusot dito. Bakit? Kasi nga sa pag-aakala dito ni Cayetano, hindi natin alam na sa panahon pa lang ho ni Digong, siya ay hindi pinayagan ni Digong. Kasi plano niya na gawing batas. Panahon pa ni Digong, that is year 2020 hanggang 2021, hanggang dumating nila ang 2022, hindi siya sinuportaan ni Digong. Tapos ngayon, ang kanyang sisisihin si President BBM dahil daw nanalo si President BBM, hindi pinayagan ang kanyang gusto. Alam ba, gunggong talaga eh, di ba? Kung okay pa ang kanyang plano na 10,000 pesos bawat pamilya, pinayagan na sana yan ni Digong. Diba? Sinuportaan na sana yan ni Digong. Pero ang tanong natin dito, bakit hindi siya sinuportaan ni Digong? Yan ang malaking tanong. Malabo yan. Malabo pa yan sa sabaw ng pusit. Malabo nga yung kay Marcoleta na 2,000 pesos lang. Sa kanya pa kaya na 10,000 pesos. Tapos ngayon sasabihin niya na kayang-kaya daw ng gobyerno. Yes, kaya yan ng gobyerno. Pero yung budget natin para doon lang sa mga talagang makakinabang yung maraming Pilipino. Doon ho ito ilagak ang pera ng ating gobyerno sa mga proyekto, sa mga programa na talagang mapapakinabangan ho ng maraming Pilipino. Hindi sa iilan lang. 'Di ba? Hindi yan sa iilan lang. Pero siyempre, nag-asa ang kanya mga tanga na mga followers. Tapos ngayon, ang binanatan ngayon ng mga DDS si President BBM dahil lang sa sinabi ni Cayetano
na kung dahil daw kay President BBM, hindi na matutuloy ang kanyang 10,000 pesos. Yan ho ay palusot. Mapapahiya lang dito itong si Cayetano, di ba? Sa panahon pa ni Digong, talagang hindi siya pinayagan. Hindi siya sinuportaan ni Digong. Sa pitikin talaga eh. So ngayon, itong si Cayetano, itong isang Cayetano na si Pia Cayetano, abay, nagdrama rin kagabi sa live stream niya kasama itong si Cayetano. Siya ngayon ay pinipressure. Si Pia, pinipressure. Kasi nga, tayo'y mapapatanong, bakit naman nagbiglang nag-auto-like itong dalawang gonggong na ito, ilalo na si Pia, nung iimbestigahan ni Attorney Melvin Matibag yung sports complex na ginamit ng SEA Games. Iimbestigahan pa lang naman, pero bakit nag-react bigla itong si Senator Pia Cayetano, di ba? Tas nagdrama, tingnan mo ang kanyang mukha, parang nagmamakaawa eh. Siya ay nagmamakaawa dito na siya ay suportaan ng kanyang mga kasamahang mga senador. Di ba? Kita naman natin yan eh. So, marami hong nainis kay Pia. Pati nga di ba yung mga artista nag-react na rin doon sa kadramahan ni Pia Cayetano. Siyempre, nagpadrama na naman na kung hindi daw nagustuhan ng mga tao ang kanyang mga sinabi, ang tono ng kanyang pananalita, so nagsorry siya. 'Di ba? Kasi napahiya siya kasi hindi siya sinuportaan ng maraming Pilipino. So ngayon, ang sabi niya, magulo na nga ang mundo, magulo ang bansa. Huwag na nating dagdagan. Umayos naman po tayo. Magre-resign na lang kami ni Alan kung gusto ninyo. Magre-resign na lang daw silang dalawa ni Boytin Cayetano. Bakit hindi na lang nila gawin? Bakit pa nila sinasabi yan? Dapat automatic. Kung talagang gusto nyo na mag-resign na. Diba? Hindi na kailangan sabihin kung gusto nyo na mag-resign na lang kami ni Alan Cayetano. Marami hong mga Pilipino naghahangad na kayong dalawa, kayong magkapatid Cayetano, dapat mag-resign. Kasi wala naman kayong ginagawang matino dyan sa Senado eh. Ang ginagawa nyo lang para lang protektahan yung isang tao, si Sara Duterte. Di ba nakikita ho yan ng maraming Pilipino, majority ng mga Pilipino na kayo ay naging abogado na, naging depensa ni Sara Duterte. Marami na hong abogado si Sara, 16 na yun ho lahat. Tapos ngayon dumagdag pa kayo, ikaw, Pia Cayetano, Alan Cayetano, si Amy Marcos, nandyan pa, si Robin Padilla, o di ba 20 lahat na ang abogado ni Sara Duterte. Tapos ngayon, sasabihin nyo pa na kung gusto nyo, mag-resign na lang kami dalawa ni Alan Cayetano kasi magulo na daw ang bansa, magulo na daw ang mundo. Para sa inyo, magulo ang bansa at ang mundo dahil yan sa inyo kasi ginugulo ninyo. Diba? So kung ready siya na mag-resign, okay yan. So ito ang tanong natin. Agree ba kayo na mag-resign si Pia Cayetano? Please comment sa baba, babasahin mamaya ni Sir Ivan. Okay? So mga kababayan ko, before tayo mag-proceed doon sa mga mainit na issue, dito muna tayo sa good news. Kasi nga, di ba last vlog natin, hindi natin na ipakita dito yung lakad ni President BBM doon sa Singapore at saka hanggang pag-uwi niya. So for more details, let's watch this. Naging produktibang working visit sa Singapore ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. simula nitong Martes, June 14 hanggang nitong Huwebes, July 16. Ayon sa Pangulo, nakipagpulong siya kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong kung saan pinagtibay ang pinalakas na bilateral relations ng dalawang bansa. Napag-usapan din nila ang kooperasyon sa kalakalan at pamumuhunan, paggamit ng mabuti sa artificial intelligence, edukasyon, kalikasan, kalusugan at pagpapaunlad sa pamayanan. Ibinahagi rin ng dalawang pinuno ang kanilang pagtutulungan para sa pinatatak at nagkakaisang ASEAN region. Binigyan din naman ni Pangulong Marcos Jr. sa mga Singaporean companies and investors na handa ang ating bansa para sa digital transformation, pinalakas na critical infrastructure at pinalawak na access sa dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Natalakay din sa pagpupulong ang pagtutulungan sa digital technology at telecommunications. Dagdag pa ng Pangulo, isang Pilipinas sa Southeast region na magandang paglagaka ng investment dahil sa lumalagong digital economy at may magagaling na mga manggagawa. The discussions focused on deepening cooperation in digital technology, telecommunications, data centers, AI, and healthcare, key sectors that will enhance the country's innovation ecosystem.
improve essential services, and support long-term inclusive economic growth. I highlighted the Philippines' position as a strategic investment destination in Southeast Asia, supported by a growing digital economy, a skilled workforce, and a strong reform agenda that continues to attract high-value technology-driven investments from trusted partners such as Singapore. Nagpasalamat si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagkakataong makadayalogo ang mga miyembro ng Future Economic Cooperation Council sa kanyang working visit sa Singapore. Ang Future Economic Cooperation Council ay isang organisasyon na nag-aaral sa kalakalan, mga multa, taripa at investment ng isang bansa para matiyak na magiging matagumpay ang itatayo nilang negosyo. Tinalakay sa pulong ang mga bagong oportunidad upang higit pang mapaunlad ang ekonomiya ng bansa sa pamamagitan ng mas matibay na pagtutulungan ng pamahalaan at ng pribadong sektor. Sa nasabing pulong, binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng pagpapalakas ng mga ugnayan upang maisulong ang isang mas makabago at konektadong ekonomiya. Ibinida ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga pinuno ng Milken Institute na matatag ang labor force ng Pilipinas, lumalago ang ekonomiya at may mga reformang nagbukas ng maraming pamumuhunan. Ang Milken Institute ay isang international research organization na nanaliksik sa pinansyal na kalagayan ng isang bansa. Bahagi pa rin ito ng official visit ng Pangulo sa Singapore. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., ito ang mga dahilan kung bakit kinikilala ang Pilipinas bilang isa sa Asia's most promising investment destination. Dagdag pa ng Pangulo, mga hakbang na ito ay lumilikha ng mas magandang kondisyon para sa pag-unlad ng mga negosyo, paglikha ng dekalidad na trabaho at pagbubukas ng mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino. Mas pinatibay na relasyon at kooperasyon ng Pilipinas at Singapore pagdating sa kalakalan, pamumuhunan at artificial intelligence. Ilan lang yan sa naging bunga ng 3 araw na working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Singapore. Pagpapalawak ng relasyon ng Pilipinas at Singapore. Jan Sumentro ang naging pag-uusap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Prime Minister Lawrence Wong sa Istana bilang bahagi ng 3 araw na working visit ng Pangulo sa naturang bansa. Ayon sa Presidente, kanilang natalakay kung paano mapapalawig ang kooperasyon ng dalawang bansa sa kalakalan, paghikayat ng mas maraming mamumuhunan, pagpapatibay ng ugnayan hinggil sa kalusugan at social services, gayon din sa kung paano ang tamang pag-adapt sa artificial intelligence. Napagtibay din ang partnership ng dalawang bansa matapos mapagkasunduan na magkaroon ng mga panibagong bilateral agreement. Binigyang diin ng Pangulo na walang patid ang pakikipagtulungan ng Pilipinas sa Singapore para mapanatiling mapayapa, matatag at bukas ang ASEAN sa mga oportunidad. Binati rin ng punong ministro ang Pangulo sa pag-angat ng bansa sa upper middle income status. Ayon sa Prime Minister, maituturing na respectable growth o matatag na pag-unlad ng Pilipinas ang pagiging upper middle income country sa likod ng mga pagsubok dulot ng kaguluhan sa Middle East. Nabanggit din ng Prime Minister ang paghanga sa Pinay tennis star na si Alex Ayala. Tiwala ang Prime Minister na si Alex Ayala ang magiging kauna-unahang Southeast Asian na mag-uuwi ng Grand Slam title sa Wimbledon. Bagay na sinang-ayunan ni Pangulong Marcos Jr. Kapwa nagpaabot ng paghanga ang dalawang leader sa tagumpay na dala ni Alex Ayala sa Southeast Asia. Kabilang naman sa naging aktibidad ng Pangulo ang pakikipagpulong sa mga business sector sa Singapore. Kabilang na ang ABC Impact na nagpaabot ng commitment sa patuloy na pamumuhunan sa bansa. Ang pakikipagtulungan ng ABC Impact sa AC Health ng Ayala Group ay makatutulong sa pagbibigay ng dekalidad at abot-kayang serbisyong pangkalusugan sa mga Pilipino. Nangako rin ang AC Health na palalawakin pa ang operasyon nito sa Pilipinas upang mas maraming Pilipino ang magkaroon ng mas madaling access sa healthcare. Sa pamamagitan nito, sinabi ng punong ehekutibo na masusuportahan ang expansion ng 10 ospital, mga clinic at pharmacy sa susunod na taon at makabubuo ng nasa 10,000 trabaho sa healthcare at retail. Nagkaroon din ng pulong si Pangulong Marcos Jr. sa Singtel Group na siniguro ang expansion ng data center sa Pilipinas. Binigyang diin sa pulong ang patuloy na kumpiyansa ng Singtel sa merkado ng bansa na makikita sa matagal na nitong pakikipagtuwang sa iba-ibang local telecommunications company. Muli ring pinagtibay ng Singtel ang pangako nito na palalawakin pa ang pamumuhunan at operasyon nito sa bansa. Patunay ito ayon sa Pangulo na patuloy na nagiging kaaya-aya ang Pilipinas bilang investment hub pagdating sa digital economy.
Makatutulong anya ang expansion ng Singtel sa pagbuo ng mga trabaho at mapagtitibay nito ang digital backbone ng bansa na makatutulong sa mga negosyo at paglago ng ekonomiya. Nakiisa rin ng Pangulo sa Milken Institute Roundtable Discussion kasama ang ilang regional business leaders kung saan ipinagmalaki niya ang patuloy na paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Binigyang diin din niya ang Build Better More Infrastructure Program na may halagang $170 billion at binubuo ng mahigit 200 proyekto, kabilang ang Luzon Economic Corridor. As pinalawak pa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga programang makatutulong sa sambayan ng Pilipino sa gitna ng epekto ng mataas na presyo ng mga produktong petrolyo dulot po ng tensyon sa Middle East. Sa pamagitan niya ng Unified Package for Livelihood Industry, Food and Transport o UPLIFT program ng pamahalaan. Gamit ang higit 600 pisong kita bilang tagaluto sa isang construction site sa Quezon City, pinag-aaral ni Darwin ang kanyang 2 anak. Dito rin niya hinuhugot ang mga bayarin sa bahay. Kaya sa dami ng gastusin, aminado siyang madalas kapusin. Kapos pa rin yung kahit anong gawin mo sipag. Dahil Tumataas ang bilin, sahod ng tao, wala. para matulungan ang mga Pilipinong, pinaigting pa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbibigay ng tulong sa mga Pilipino na apektado ng mahal na presyo ng langis, dulot na nagpapatuloy na sigalot sa gitnang silangan. Pinalawak ng Presidente ang Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o UPLIFT. Sa ilalim ng programang ito, mabibigyan ng agarang tulong ang 7,5 milyong kabahayan o 37,500,000 na milyong Pilipino sa buong bansa. Makakatanggap ng isang beses na karagdagan tulong na hanggang 2,000 piso ang 3,5 milyong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps at yung Walang Gutom Program. Bibigyan din ng 2,000 pisong ayuda mula Hulyo hanggang Desyembre o sa loob ng 6 na buwan ang 2,5 milyong mahihirap at yung malapit ng maging mahirap na natukoy ng 2024 Community-Based Monitoring System. Pasok din ang mga manggagawa at kanilang mga pamilya na may mababang kita na nasa listahan ng Social Security System. Sabi ni Pangulong Marcos, patuloy pa rin kasing nararamdaman ang epekto ng tensyon sa gitnang silangan na nagdudulot ng banta sa pandaigdigang supply ng langis na nakakaapekto sa ekonomiya at presyo ng mga bilihin at nagpapabigat naman sa gastusin ng mga Pilipino. Layunin ng Uplift Assistance na mapangalagaan ang kakayahan ng mga pamilyang Pilipino na matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Kasabay nito, pinalawak natin ang saklaw na tulong upang mas maraming Pilipino ang makinabang sa programa. Ayon kay Pangulong Marcos, gagawing digital ang distribusyon ng ayuda para mas maging mabilis, maayos at maginhawa ang pagbibigay ng tulong. 12.375 billion pesos ang inilaang pondo at inilabas para sa UPLIFT. Pero gaano nga ba kahanda ang pamahalaan sakaling lumala o magpatuloy pa ang tensyon sa gitnang silangan? Yan nga po ang inaaral. Pagka may budget po, i-release agad para itulong sa mas nangangailangan. At binabalansi po lahat ang pondo. Okay, so before tayo magpatuloy sa ating talakayan, atin muna hong i-acknowledge or i-shoutout ang ating mga suki at mga early birds. So nandyan sila si Leonardo Steliero, hi to ME, Joey Tebes, Len Mina from Nagoya, Japan, nandyan din si Reynaldo Gumanet, Tess Faraon, Emmy Mapalad, Arlen Karingal, nandyan din si James, Edwin Sunga, hi to Alexander Villas from British Columbia, Canada, nandyan din si Jay Angeles, Queen of Birds, KG2 Cervantes TV, kasama din natin si Nozomi, Nino Piramo, Michael Vinas, Carmela, Reynaldo Olivar, and hi to Sir Jaime Garcia na nandyan sa Nottingham, UK. Okay, so mga kababayan ko, dito tayo sa kaso ni Mima Alicia. So marami kasi nagtatanong kung saan daw, di ba may nagtanong na DDS na siya ay crowdsourcing mga kababayan ko. Sabi niya, itong si MP Miko Pugay. Kasi hinahanap nila kung saan daw nakaborol si Mima Alicia. Sabi niya, may update po ba kayo kung saan nakaborol si Mima Alicia? May nakakaalam ba ng eksaktong lugar? Paki-comment na lang po kung may kumpirmadong impormasyon.
Itong DDS, hinahanap nila ngayon kung saan ilagay yung burol ni Mima Alicia. Hinahanap nila. Siguro para sabihin doon kay Sara Duterte at para puntahan siguro ni Sara Duterte at gagamitin ni Sara Duterte sa kanyang photo ops yung labi o yung burol ni Mima Alicia. Kaya siguro siya nag-crowdsourcing. Tapos ang pangalawang tanong natin, ano ba talaga ang kanilang pakay doon? Unang-una, sila ho ay kalaban, di ba? Itong mga taong ito, baka manggulo lang doon. Di ba? Baka susugurin nila yung borol ni Mima Alicia. Baka babastusin. Baka lulusuban nila doon at mag-ingay sila doon sa borol ni Mima Alicia. Di ba? Dito ba nga lang sa kanilang ginawa na meron silang ipinakalat ho na screenshot. I'm sure nakita niyo na yung screenshot na nagkaunsihan daw. Nagkaunsihan daw sa pera. Kaya ipinatigi daw, ipinaligpit itong si Mima Alicia. Ang dami pa namang naniwala ng mga DDS, gunggong talaga eh. Alam nyo, napakadali talaga na pasakayin or budulin itong mga DDS. Ibubo at tanga naman kasi. Hindi naman kasi nila tiningnan ng maayos yung conversation. Unang-una mga DDS, nakita nyo ba doon ang account or name ng account or kung sino yung owner ng account? Di ba hindi? Puro lang conversation doon. Pero hindi nyo nakita yung owner ng account. Kahit kayo alam nyo yan. Marunong tayong gumamit ho ng Facebook Messenger. Mga messenger apps. Alam din natin yung Viber. Sigurado ako ang purma ng mga kababayan ko parang Viber. Di ba? Yun ay gawa-gawa lang ng DDS. Hindi yan totoo. Tapos meron pa sinasabi na itanong mo kay Boss B. So ngayon, napasok sa aking isip, sino ang Boss B? Kasi 'di ba sabi ng mga DDS na yung Boss Bangag daw, 'di ba? BBM daw, yun daw ang boss. Alam nyo DDS, hindi ho nagbibigay ng pera ang ating presidente. Totoo yan, 1,000%. Hindi yan nagbibigay ho ng pera. Bakit? Bakit pa niya kailangan ng mga vlogger? Presidente na ho siya. Di ba? Hindi niyo ba naisip yan? Bakit pa kailangan ni President BBM ng mga vlogger? Nandyan na ho yung mainstream media na nagbabalita. Kaming mga vlogger, kami po ay taga-suporta ng ating presidente. Kami po ay sumuporta kay President BBM. Libre ho yan. Hindi ho kami binabayaran ni President BBM. Ito po ay taos-pusong ginagawa namin para kay President BBM ang pagbabalita sa kanyang mga proyekto, mga programa, mga lakad niya at kung ano na yung estado ng ating gobyerno at ng ating bansa. Lahat ng ginagawa namin dito, libre yan para yan kay President BBM. Pero ang mga totoong bayaran dito, yung mga DDS. Kasi binabayaran sila para manira. Tapos ngayon nagkaunsihan daw dahil lang sa kumalat na screenshot. Nag-assume kaagad na yun daw ay screenshot ng conversation ni Mima Alicia na hindi nga nila nakita kung sino ang may-ari ng account. Diba gonggong talaga? Ang tatanga. Naniwala na ako dito na yung mga DDS na mga bobo talaga eh. Hindi marunong no, mag-imbestiga. Alam nyo, ang totoong nagkaunsihan, baka nakalimutan nila, yung mga DDS. Napansin nyo ba mga DDS kapag nag-away-away ang mga vlogger ninyo, ano ang dahilan? Pangunahing dahilan. Di ba pera? Naalala nyo ba yung awayan ni Joy De Viber or Joey Cruz versus Princess Maui? Naalala nyo ba yun? Di ba nagkaunsihan sila sa pera? Mismo ho! Di ba sinabi nilang dalawa yan? Nagkaunsihan sila sa pera. Kasi daw di umano, sabi ni Princess Maui na itong si Joy De Viber may mga perang ipinadala sa kanya. OFW man o yung mga local resident sa Pilipinas. Mga supporter nila, lalo na yung mga OFW kasi nga binodol nila. Halos umabot na yun ng 500,000. Di ba sabi yan ni Princess Maui? Pero nagalit si Princess Maui. Bakit? Kasi siguro hindi siya nabigyan din. Baka inilagay lahat sa bulsa ni Joey, siguro yung mga nalikom nila na ipinadala doon kay Joey.
Hanggang ngayon, galit na galit pa rin ho si Princess Maui dyan kay Joey Cross. Hanggang ngayon, kasi nga nakikita ko yung mga post ni Princess Maui. Hanggang ngayon, galit na galit pa rin ho si Princess Maui doon kay Joey. Kasi nagkaunsihan sila. Malamang sa malamang binodol ni Joey si Princess Maui, kaya ganun na lang ang kanyang galit. Diba? Yan ang totoong nagkaunsihan. May mga ebidensya. Pero kayo naniwala kayo sa screenshot lang? Screenshot na wala namang nakalagay doon kung kaninong account yun. Diba? Gonggong talaga eh. Ganon kayo katanga at bobo sa repetikin tinga ninyo. Diba? Tapos ngayon, dito ho sa ginawa ni Miko Pugay, syempre tayo mapapatanong, ano ba ang kanilang gagawin? Ano ba ang kanilang gagawin doon? Sa burol o sa lamay ni Mima Alicia? Bakit siya nagtanong? Siguro kanyang ibibigay yung info doon kay Saray. Alam mo natin si Sarah, kapag viral na viral ho yung namatay, siyempre viral na viral yan. Diba? Si Mima Alicia, viral na viral ho yan. Namatay yung tao, viral na viral ho yan. Hindi malayo, gagamitin yan ni Sara Duterte. Kasi hilig si Sara na pupuntahan yung mga namatay na viral. Siyempre, photo ops yan. At saka meron yang ibang epekto kapag magbabakita doon si Sara sa lamay ni Mima Alicia. Siyempre, sasabihin yan, oy, nakapakabait talaga noon ni Sara Duterte na sa kabila ng ginawa ni Mima Alicia sa kanya pa rin hong dinalaw. Mabait talaga no si Sara Duterte. Duterte! Dapat siya yung maging presidente. Maging ganyan yan eh, di ba? So magiging point yan doon kay Sara Duterte. Correct me if I'm wrong. Diba? Kaya hindi ako papayag. Hindi ako papayag na pupuntahan ni Sara Duterte or kung sino mang mga DDS pupunta doon sa burol ni Mima Alicia. Mga kababayan ko, meron tayong update. Kasi nga maraming natanong saan ilagay yung burol ni Mima Alicia. So ipakita ko sa inyo itong vlog ni Koy. Kasi si Koy, siya dito yung nakasikaso sa labi ni Mima Alicia. At saka si Mike Cervera. So siya dito yung makapagbigay sa atin kung ano yung update sa kaso ni Mima Alicia. For more details, let's watch this. Ito na ho yung latest update sa pagbuburolan ni Mima. At masaya po ako na ibahagi ito sa inyo. At gusto ko pong malaman ninyo mga kababayan ko na ito na po yung latest. So sa lahat po ng mga kababayan natin na gustong makiramay kay Mima Alicia, mga kababayan ko, kagaya nga po nasabi ko sa inyo, isa po ako sa nag-aayos ng pagbuburulan o paglalagakan ng kanyang mga labi, mga kababayan ko. So darating po na Lunes, mga kapatid, tentative pa po ito, tentative, pinagtinitignan pa po namin kung saan, pero ang pinaka-final po mga kababayan ko is sa santuario. Yan mga kababayan ko, santuario po. Santuario po dito sa may sa may Quezon Ave, mga kababayan ko. Sa mga kababayan po natin na bibisita sa darating na ang pinaka-final po is mga kababayan ko ay ang target date po namin na mailagay po ang kanyang mga labi is sa darating po Lunes. So, babalitaan ko na po kayo. Si Mima po, mga kababayan, ay 3 araw dito sa Maynila at iuuwi po siya ng Samar. Sa lahat po ng mga kababayan natin para ipaalam po sa inyo. Okay? Pinapaalam ko po sa inyo kasi marami ho gustong makahingi ng latest update. Kasi alam niyo ho na ako ho yung isa ho ako sa mga nag-aasikaso kung saan ho ibuburol si Mima, saan ho dadalhin, saan ho ito ho yung aking update mga kababayan ko para ho sa inyo. Tentative pa po ito, tentative, ulitin ko, tentative, pwedeng mabago, pwedeng hindi mabago mga kababayan ko, okay? Pwedeng mabago, pwedeng hindi mabago, okay? Mga kababayan, makinig po ha, para hindi na po kayo nahihirapan magtanong at nagme-message kasi hindi ko po kayo ma-replyan lahat. Mga kababayan ko, hindi ko kayo ma-replyan lahat. At ginawa ko na ho ito para for public information. Marami ho nagmamahal na mga kababayan natin kay Mima Alicia. Ayan at marami hong nanghihingi ng information kasi nabanggit nga ho sa inyo sa vlog ng iba na nalaman nyo ho na ako ho yung nag-aayos, ako ho yung nag-aasikaso
Ako ho yung isa ho ako sa mga nag-aasikaso, even tumutulong upang mag-asikaso rin sa kanyang pamilya na nandito sa Metro Manila, no? Iyon ho mga kababayan ko, trabaho ho namin bilang benggador, okay? Ulitin ko ho sa inyo, trabaho ho namin yon bilang benggador. Trabaho ho namin yon bilang kanyang mga kaibigan na nandito, mga kapatid. Kaya sa lahat po, no? Ulitin ko po, tentative, mga kababayan, tentative, ang isa po sa pwedeng pagburulan ni Mima ay sa santuario. Okay po, santuario sa Quezon Avenue. O yan, para malaman nyo ho, mga kapatid. Okay, santuario po. Santuario sa Quezon Avenue, kung saan malapit at accessible sa lahat. Mga kababayan, mga kapatid, mga kaibigan natin, sa lahat po ng mga pupunta, kung sana po mabitbit na namin siya sa Lunes o mamaya ay mailagak na ho siya doon, mag-a-update naman po ulit ako sa inyo, mga kababayan. Okay? Wala po munang pupunta sa santuario dahil wala pa po si Mima doon, ha? Okay? Inaayos pa po, mga kababayan ko. At ako po nagpapasalamat kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sapagkat kanya pong binigyan ng isang makulay at napakagandang pagbuburulan o magandang burol o lamay kay Mima, mga kapatid. Kaya po sa lahat po ng mga kababayan natin, sa lahat po nag-aantay, pasensya na ho kayo, hindi ho tayo pumapasok ngayon sa mga interviews dahil tayo ho ay busy na tumutulong, na nag-aayos para sa wake o sa lamay ng ating kaibigan na si Mima Alicia. Okay? Mga kababayan ko, marami po nanghihinayang na mga kapatid natin, mga kaibigan, subalit ganun po ang buhay, no? And it takes process. Mag-heal din po tayo. Darating po tayo doon. Sabay-sabay po tayo mag-heal lahat sa mga nangyari ngayon. Kaya po sa mga kababayan natin na nagtatanong po dito, ito na po, tentative date ng burol ni Mima. Pero unahan ko na po kayo, by Monday, baka o tentative, nandyan na po tayo sa may santuario sa Quezon Avenue para po sa burol ng ating kaibigan na si Mima. So, bigyan ko na ho kayo ng idea. Napakaganda ho ng casket niya. Opo, napakaganda ho ng casket. Sobrang ganda ho. Hindi ho natin ito pinabayaan until the end. And talagang tumutok ho tayo dito. And talagang sinigurado ko ho mga kababayan ko na until last, makakasama po natin siya ng mas maayos pa. Ngayon, ulitin ko po, sa lahat po ng mga dadalaw, hindi ho ililibing dito si Mima sa Metro Manila. Siya po ay uuwi ng Samar. Okay? Para ho malaman ninyo, si Mima po ay iuuwi ng Samar. Pero, 3 araw ho si Mima dito sa atin. 3 araw ho na makakapiling ho natin si Mima for the last time, mga kababayan ko, dito sa Metro Manila. Kaya ho yung mga nasa Metro Manila, mga kapatid, maaari ho kayong pumunta. Mag-update po ulit ako sa inyo kung anong oras, kailan, at anong room. I-update ko po kayo, mga kababayan ko. Bibigyan ko po kayo ng latest update. So ngayon pong Sunday, mga kababayan ko, inaayusan na po yung si Mima Alicia at nire-restore na po yung kanyang mga autopsy. So abangan ho natin yung mas pinaganda na Mima Alicia, no, sa kanyang burol. No, kaya po sa lahat ng mga kababayan natin nanonood, wag na po kayong maghaka-haka.
No, wag na ho kayong na maghaka-haka na iuuwi ng summer. Hindi po, 3 araw po siyang makakapiling natin. Kaya ingat kayo sa mga kalaban. Mga kapatid, this is not a political assassination. Maniwala ho kayo. Ayoko ho pangunahan ng batas sapagkat meron ho tayong mga magagaling na pulis na nag-iimbestiga sa laban na ito. Kaya ho sa lahat ng mga Pilipino, sa lahat ng mga kababayan natin, wag na ho kayong mag-alala pa. May person of interest na. Okay? Thank you bro sa pag-aasikaso sa burol ni Mima. Alicia, salamat din sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Ito po alam nyo naman ho mga kababayan ko, na kahit si Mima ho isa sa mga lagi nating kaasaran yung mga away-away namin dito lang sa social media, sa totoong buhay hindi ho ganun mga kababayan ko. No? Sa lahat po ng mga kababayan natin na magpapabot ng bulaklak, maaari ho kayong pumunta doon sa santuario, ngunit antayin nyo ho yung aking latest next update mga kababayan ko bukas. Okay? Hello po sa Ate Trixie Villa 11. Kamusta? How are you? No? Nantayin nyo po yung update natin. So, ako po, Sunday po ngayon. No? Mag-aasikaso rin po muna tayo ulit. No? Mga kababayan ko. Kaya wag ho kayong makikinig sa mga nagsasabi na hindi ho ibuburol si Mima sa Manila. Mga kapatid, ulitin ko. Si Mima po ay ibuburol sa Metro Manila ng 3 araw. At pagkatapos ng 3 araw ay iuuwi po ang kanyang mga labi sa kanyang probinsya at doon po siya ililibing. Okay? Para ho malinaw sa lahat ng mga kabayan, wala na pong doubt, wala na pong ibang question. Okay, so idagdag din natin itong interview ni Nico David doon kay Mike Cervera. For more details, let's watch this. Kasama ko po ngayon si Boss Mike Cervera ng Mike Cervera Channel. Close friend po siya ni Mima. Balita ko po sir, kayo po ay minsan pong tumira na po sa inyo si Mima. Totoo po ba ito? Totoo. Yung matagal na, mga ilang buwan din na tumira si Mima sa amin. At yun na nga, halos 2 buwan nung nawala. Pero bago yon paalis-alis na ng bahay. Okay, so sino po ba si Mima Alicia sa likod ng camera? Si Mima Alicia ay isang responsableng anak, responsableng ina, breadwinner ng pamilya dahil ulila sa ama. Kundi sila lang magkakapatid, 4 sila magkakapatid at yung kanyang ina na lang na iwan dahil wala na nga yung kanilang ama. Yun ang pagkakaalam ko at pagkakakilala ko. At siya rin ang nagpapaaral sa kanyang mga 3 kapatid. Yun. At syempre, siya na rin ang sumusistento sa nanay niya. Dahil wala namang hanap buhay yung nanay. Ano po ba yung mga unang content ni Mima? Ano po ba? Political vlogger na po ba siya or nag-vlog lang? Sa pagkakaalam niyo po. Kasi magkakasama kami dati na pare-paras kaming mga nasa TikTok lang nung panahon nung eleksyong 2022 hanggang sa yun na nakita ko na siya na nagba-vlog siya sa YouTube o hindi na lang sa TikTok at yun nagba-viral din naman siya lagi noon pa at nabanggit pa nga yan na dati ng Pangulo, napansin na yung isang vlog niya nabanggit nung eleksyon nung ngayon ay Pangulong Bongbong Marcos, yung isang vlog niya. Kaya lalong uminga yung pangalan niya hanggang sa tuloy-tuloy, naging regular na nagbablog sa YouTube, naging regular na nagbablog sa Facebook, ganon din sa TikTok, ganon. At hindi naman natin makakaila na talagang mapanakit yung mga salita at mga content na ginagawa niya. Kung ikaw ay hindi niya kapanalig o ibig sabihin tama. Nasa ibang panig ka. Nasa kabilang parlor ka. Ika nga. Ayan. So masakit talaga na mapakinggan yung mga sinasabi niya kasi
Yung iba, ang mga reaction real talk yan, totoo naman, gano'n, ano. Yung iba naman labis naman, bakit naman gano'n, bakit naman ganyan. Di ba? Eto boss kasi since kilala mo siya on a personal level, ano tingin mo dun sa mga bashers and critics niya? Alam mo tayo, no? Para-paras tayo, ako vlogger din ako. Vlogger, sino nyo vlogger kayo? Alam mo sa akin, isa lang masasabi ko, putang ina. Magbanatan tayo, magmurahan tayo. Magdemandahan tayo kung gusto ninyo, mga putang ina nyo. Pero yung kapag ka mananakit na kayo, kung iniisip nyo, kayo gagawa na ng bukod pa roon o papatay na kayo dahil lagi yung bukang bibigyan, putang ina, mga bobo talaga kayo. Hindi kayo marunong lumaban ng salitaan, katwiranan, di ba? Oo, tama. Ang problema kasi pagka ginagamitan kayo namin ng katwiran, ang ginaganti nyo yung mga pabalbal na pagmumura ninyo. Dahas. Na kapag binawian na namin kayo, ginantian namin kayo ng pagmumura namin, ayaw nyo, hindi nyo na kinakaya. Hanggang sa mauuwi na ng mamemersonal kayo. Diba? Boss, ulitin ko lang. Sige lang. Magmurahan tayo kung ayaw nyo ng katwiranan. Kung gusto nyo magdemandahan tayo, pwede rin kami dyan. Pero yung gusto ninyo, magpakatao naman kayo. Tama, diba? tama. Totoo yan. Yan. Kasi hindi na makatao yung papatay kayo. Yun lang sa akin. Boss Mike, since dito na tayo sa topic na to, lumabas po yung meron na daw pong person of interest according to the news. Medyo i-quote ko ng konti. Sa ABS-CBN po. Okay. Ang sabi po doon, ang isang person of interest is related sa political vlogging ni Mima. Yung pangalawa naman po ay yung kinasuhan po ni Mima, allegedly kinasuhan. So, yung una ko pong tanong, ano po yung komento nyo doon sa, una na siguro, yung sa political vlogging, ano po yung maia-add nyo po ron as friend ni Mima? Sa akin kasi hindi ko pwedeng sabihin na tiyak na yun. Okay. Yung maaaring sa politika, ganyan, maaaring sa mga nakaaway na dating nasasabi nga nila ex-boyfriend, gano'n. Ano? At meron pang sinasabi na tungkol daw sa negosyo. Sa akin, kasi mahirap pa. Isa-isa muna siguro, yung sa politika po muna. Una, hindi, pagsamasamahin na natin ang pagbigay ng komento. Sige po. Sa akin, para sa akin, itong mga ito ay totoo naman na hindi may aalis na po pwedeng isipin at pwedeng i-connecta sa pagkakapatay kay Mima Alicia. Di po ba? Pero ang pinakamahalaga sa lahat ay meron namang masisipag na mga tauhan ng PNP at tauhan ng NBI na nag-iimbestiga. Tingin ko, hintayin natin yung kanilang magiging resulta. At doon tayo makakatiyak. Kasi ang nangyayari ngayon sa social media, napakaraming DDS na mga investigador. Totoo. Diba? So, ang nangyayari, yan, komento kayo ng komento na parang tiyak na tiyak kayo, yung sa mga sinasabi nyo, baka mapahiya kayo pagdating ng lumabas yung totoong, diba, totoong rason nangyari o yung magiging resulta ng investigasyon ng kinauukulan. Kaya, siguro, tama na diba, tama na yung mga ginagawa ninyo, tigil nyo muna bilang respeto na lang doon sa namatay at sa pamilya at kasi sa anak. Wala pa kasi tayong definite na sagot doon sa katanungan kung ano talaga yung resulta. Pero yung mga DDS pinapangunahan, tapos dinadamay na nga po tayo, di ba po? Di ba pati yung inyo pong kasama sa buhay, nakikita ko sa comment section, tinatarantado rin nila kasi sabi ko nga sa iyo, yan na talaga sila. Yan kasi yung tinanim ni Duterteng matanda na nakakulong sa Tehege. Na, di ba? Yan yung tinanim na paniniwala sa mga taga-suporta niya. Na kapag may namatay, dapat matuwa. Lalong-lalo na kapag hindi mo kalyado, hindi mo
Hindi kontra sa paniniwala mo. Dapat magdiwang ka, dapat matuwa ka, ganun. Ano. Tama. Tapos kung ano sinasabi, karma, ganito, ganyan. Alam mo sa akin, brother, iba kasi yung pagtingin ko sa karma. Sa nangyaring krimen. Na dapat yung nangyaring krimen, dahil Pilipino tayo, dahil tayo ayaw natin ng ganyan, kinukundi na dapat natin lahat yan. Correct, tama. Tayong mga Pilipino, magkakaiba man ng paniniwala sa usapin ng politika, pero yung ganyang pangyayari, kahit sa inyo, mangyari yan, kukundinahin namin yan. Oo, tama. Sa party namin. Kasi ngayon, natutuwa pa yung mga hinayupak eh. Yan yung iniwan na legacy ni Duterte eh, di ba? So nakakalungkot po. Diyan mo na makikita ngayon at mapapansin kung sino ba ang may matinong kaisipan at yung mga talagang hindi mo alam kung ang alam lang ay mangyut-yut ng 12 anyos. Ay, nako. Meron po akong narinig na content creator, Boss Mike. Siguro magkomento na lang po kayo. Hindi niya naman pinatamaan directly itong si Mima. Pero ang sabi niya po, sayang daw yung retoke kasi nawala agad. Ano po ba ang komento niyo doon? Hindi, sa akin naman dyan, lahat tayo may karapatan na kung anong gusto natin gawin sa katawan natin. Na walang pakialam kahit sino katawan natin to eh. Kung tayo, di ba, nagpaayos ng ilong, nagpaayos ng bibig, nagpaayos ng mukha, wala silang magagawa doon kasi aminin natin gumanda talaga ng malayo ang iginanda ni Mima. Oo, maganda. Simula nung simula, di ba? Siguro, kaya sila nasasabi nila noon at binabanatan pati yung pagpaparitoke, baka yung retoke sa mukha nila ay hindi na talaga tatalag pa. O baka, di ba? Alam mo yun, maraming mga naiinggit kasi. Totoo yan. Di ba? Kaya yung sinasabi pa nila, karma, karma. Alam nyo, bobo nyo kasi tumanaw ng kung ano yung ibig sabihin ng karma. Para sa akin, ganito lang yan. Karma, sabihin nyo kung si Mima halimbawa, habang nagla-live, ayan, binabanatan yung kaaway sa kanyang live, tumatawid, biglang nasagasan. Tawagin yung karma yun. Aksidente, galing sa aksidente, ika nga. Di ba? Kasi yun, dahil sa ginagawa niya, hindi siya naging attentive dun sa paligid. Karma, pwede niyong tawagin. Minsan nga yung aksidente nga, brother, hindi pa natin masasabing karma yun kapag aksidente. Tama. Pero nga, yung habang ginagawa mo, yung isang bagay na bumabanat ka, halimbawa, tinatawag mo, halimbawa si Sarah na, yan si Sarah! Habang tumatawid ka sa kalsada, naka-live ka, tapos bumabanat ka. Yan si Sarah, wala namang ginawa yan, kundi magpalamig lang ng pepe sa Netherlands di ba? Hindi naman nagtatrabaho yan. Nagpapalamig lang ng nagpapalamig pepe yan sa Netherlands, o sa Europe, o sa Japan, o saan man. Di ba? So yon, matatawag nating karma. Pero kung ikaw ay naging biktima ng isang malagim na krimen, kahit sino ka pa, dahil kapwa tayo Pilipino, dahil yan ay malaking kasalanan at paglabag sa mata ng Diyos at sa batas ng tao, dapat tayo lahat, anumang kulay mo, anumang partido mo, anumang pinaniniwalaan mo sa politika, dapat magkakasama tayo sumisigaw. Yan naman talaga dapat Yan talaga dapat ang tama. Boss Mike, ayoko na pong kunin ng maraming oras nyo. Gusto ko lang po sanang last 2 questions na po. Yung second to the last is ano po yung masasabi, ano po yung maiiwang legacy dito ni Mima? As a vlogger, actually pro Marcos vlogger talaga siya, kahit bata siya, kasi karaniwan po ang mga pro Marcos vloggers talagang may mga edad na pero siya yung isa sa mga pinakabata na nakita ko. Ano po yung sa tingin niyang maiiwan niyang legacy dito sa ating bansa? Ikaw na may sabi, siya talaga yung pinakabata na bunso nga namin yan. Ang tawag namin bunso, ganon. Ang may iwan niya ay minsan mayroong isang bata na nanindigan para sa alam niya na katotohanan na pinaglalaban. Minsan na lumaban sa isang pamilya
na kailangan panagutin dahil sa kanilang nagawang kasalanan. Opo, Yan. tama. So, Ganda. yun yung legasiya ni Mima Alicia na lagi po nating tandaan na may isang bata lumaban at pinanindigan yung kanyang na alam, no? Yung kanyang alam at yung kanyang idea na katotohanan. Opo. Last question, Boss Mike. I heard malapit na po yung burol ni Mima Alicia. Kayo po ba ay dadalo or ano po ba ang balak niyo doon? Actually, isa tayo sa nag-aayos ng kanya. Kaya yung kanina na sabi ko po sir, nag-aayos po ako ngayon. Baka pwedeng kayo, hindi ko po kayo maintindihan talaga. Yun ang gusto ko, Boss Mike Dahil idol ko po kayo, kaya dali-dali ko pumunta sa sasakyan at sabi ko para hindi maabala, maingay sa labas. Nakakahiya naman. Hindi ko po talaga kayo maintindihan, idol ko po kayo. Hindi, Opo. mas idol kita, Boss Mike. Maraming salamat. Kasi kung hindi dahil kay Boss Mike, hindi kami magkikita ni Mima Alicia sa podcast, 'di ba? Ang ganda nun, napaka-memorable nun para sa akin. At Alam saka niyo po, sige po, go ahead. alam niyo po Sir Nico, hindi pa po ako nagba-vlog. Napapanood ko na po kayo lagi, sinusubaybayan ko po kayo. Lalong-lalo na nung galit na galit kayo kay Makagago. Ay, nabati Opo. na po kami ni Makagago, sir. Okay na po kami. Yun, ayos. Dapat ganun, Pagkatapos ng palitan ng kuro-kuro, ng pananaw, palitan ng murahan, dapat matapos sa pagkakabati-bati. Kapag di ba, kapag nakita na natin kung saan nagmumula ang isa't mali. isa. Yun. Hindi po kami nagpang-abot ni Makagago ever. Hindi kami nag-alam nyo yun, yung ginawa yung ganyan. Yes, nagkaroon kami ng demandahan, pero hanggang dun lang. Yan. Hindi namin inisip na tangkain ng buhay ng isa't isa. Tulad po na nangyari kay Mima. Sir, pasensya na po sa abala. Ibibigay ko na, teka, may kulang pa ako sa sinabi. Sige po, go ahead, sir. Final sa words po. Sa mga nagmamahal, sa mga gustong masilayan si Mima Alicia, sa huling pagkakataon po, makikita niyo po siya diyan po sa sanctuarium sa may Araneta, Araneta Avenue, corner po halos ng Quezon Avenue. Yung diyan po yung malaking diyan sa sanctuarium. Alam mo yun yung parang dome yung building. Opo. Malapit lang pala. So nandoon po siya sa itanong niyo na lang po kung saan po siya doon na silid at pero Sir Mike, question lang po about sa security ng mga tao since po ito ay galing sa karumal-dumal na krimen. Ma-secure po ba natin na lahat ng bibisita kay Mima ay safe? Dahil nagkalat naman ng mga pulis doon po sa area at doon po mismo sa kanyang burol ay meron pong magbabantay po na na pulis o maaaring galing sa kinaukulan para masigurado na safe po tayong lahat. Sir Mike, final question na narinig ko sa aking Tweety Bird. Balita ko meron daw isang napaka-importanteng tao na tumulong ng sobra dito kay... Totoo po ba ito? Ayan. Ito yun. Tumbukin na natin. Sige kasi sa totoo lang, ako naman po yung talagang nag-initiate na kung anong gagawin sa mga ito. At itinawag natin sa mga kaibigan, kung sino magkakatulong. Marami tayong tinawagan. Opo. Ura-urada, nung malaman po ni Pangulong Bongbong Marcos itong nangyari kay Mime. Nung malaman po ni Pangulong Bongbong Marcos ito pong nangyari kay Mima Alicia, ay agad-agad po siyang tumugon na lahat ay gawin para sa kanya. Boss, kinikilabutan ako. Tuloy mo ba? Sige. Kaya nga po, nakita nyo naman talagang itong kanyang huling pagkakaburulan, siyempre sabihin na natin na wow, di ba? So, maraming salamat kay Pangulo dahil, di ba, para sa akin, deserve niya ito. Deserve ni Mima sa huling pagkakataon ay mabigyan siya ng ganitong, ganitong tulong. O di ba? Ganitong mga pagkakataon na sa atin din, na mga nagmamahal sa kanya, sa mga nakasama,
Sa mga DDS nating mga kaibigan na nakikisimpatya rin, marami din naman sila. Alam naman natin yon. Hindi naman lahat katulad ng mga Walang mukhang chongo. Sabihin mo na mukhang chongo talaga, di ba? Yung mga yon, siguro galit sa mundo, kaya sila ganun sa kapwa nila. Tama. Walang Siguro mga narating dahil- sa buhay eh. Hindi naman nila siguro matanggap yung mga itsura nilang ganun, na mukhang chongo. Anyways, Walang retoking gagawa. hindi nakakayanin. Pero Boss Mike, I really want to end on sa idea na si Pangulong Marcos mismo ang rektang tumulong kay Mima dahil na-appreciate niya yung legacy ni Mima para sa gobyernong Marcos. Napakahusay, Yes. di ba? Sabi ko nga meron naman sa kabila, no? Sa kabila ang namatay, no, na kritiko ni Pangulo. Ibig sabihin taga-tanggol naman ng mga Duterte. Duterte. Ang tanong ko nga sa kanila sinilip man lang ba ng iniidolo nung namatay yung bangkay niya? Walang makasagot. Bakit? Mukhang hindi nga sinulyapan kahit na isang saglit lang. Nako, Wala. Yun, napakahusay po nun. Boss Mike, wag mo munang ibigay lahat sa akin ng details ng pagtulong ni Pangulong Marcos. Siguro sa channel mo na yan kasi exclusive sa'yo yan. Pero at least may preview na dito na tama ang chismis natin sa mga kung saan-saan. Boss Mike, maraming salamat po sa oras at panahon. Thank you. Okay. Sa ulitin, ako na magsasabi, karangalan ko po itong inyong pagpapaanyaya. Hindi, Isang salamat po. malaking karangalan. My pleasure, sir, dahil kayo po totoo lang na-introduce nyo ako doon sa circle ng mga political vlogger. At ibang mundo talaga tong political vlogging kaysa doon sa mga influencer na pasikatan lang talaga. Dito kasi may puso talaga. And May makikita natin na pinaglalaban, ito. may prinsipyo, may pinaglalaban. Sa oras na magipit ka, may tutulong sa'yo. And no less than the President help Mima. Maraming salamat po, Sir Mike. Thank you po sa inyong mga manonood. Maraming salamat po. Sana po konting ano lang po, respeto sa bawat isa. Maraming salamat po. Okay, sige po. Okay, so kasama din natin nandyan si Zaida Taha from Riyadh, Saudi Arabia. Hi to Alexander Maclinic from Parma, Italy. Hi to Phil Macabato. Nandyan din si Dominador Blazer. Tony Hunters Vlogger TV. Nandyan din si Marian Ramos and Ben Ramos. They are watching from Toronto, Canada. Hi to Erlinda Arenas, Apolonio Nocido, Maria Marilyn Imbido Bautista. Nandyan din si Bergie Valdez, Nora Diso, Lolita Maneja. Hi to Blissy Caronan, Jenny Howard, David Estacio Jr. Kasama din natin si Evangeline Borgunyo, Gloria Marquez, Leticia Lever, Ba Mendoza, and hi to Maxit 100. Okay, so mga kababayan ko, ipapakita ko rin sa inyo itong programa na ito. For more details, let's watch this. Sen, ano ba? Dapat na bang matakot itong si Peter Cayetano? Dahil mukhang galit na galit si Senator Ping Lacson eh. 'Di ba? Tanim ng duda doon sa kanyang salin eh. Hindi. Ngayon ko lang nakita na ganyan ka-public yung galit ni Ping Lacson. Di ba? Oo. Nanggagalitin. Parang mas galit pa siya rito kaysa rin kay Marcoleta eh. Oo. Integridad eh. Oo. Tapos, kinwestiyon ang integridad niya. Tapos yung online selling pa niya, sobrang classic, no? Patronizing, condescending, intrigero, no? Lahat sabay-sabay. Higa sila, no? Tapos pinupuri-puri, tapos kakatayin, no? Tapos no, si Palito Ping Lacson. Talagang si Ping Lacson parang Rottweiler yan, ha? Nagla-lockjaw yan pagka Yun nga eh, mukhang hindi siya tatantanan eh, 'di ba? Binanggit niya na eh. Ikaw nga meron kang 6.7 billion na insertion sa 2025 budget eh. 6.7 ba? 6.9? Hindi, sorry. Hindi, 6.79. 6.79. 6.79. Yung classic whataboutism. Bakit investigahan ng Manila? Bakit hindi investigahan ng QC? Bakit Taguig? Tapos wala naman daw ghost project. Ang ghost project, hindi lang ibig sabihin na walang project. Ang ghost project,
Ang ginawa lang, 30%, 40%, ghost pa rin yun. Gusto niya, kulang daw ng picture. Syempre, pag kinuna ng picture, makikita may project. Ang usapin, yung project ba ay talagang yung specs ay na-deliver. Dahil doon nangyayari yung ghost. Hindi naman ganun karami yung talagang totally 100% ghost. Ang karamihan ay yung kulang sa specifications, yung overprice, no? At doon kumukuha ng kickback. At yun, doon siya ikinanto ni Ping Lacson na ayon di umano sa kanilang intelligence reports, may 25% diyan sa 6.79 billion na insertions ang kanyang kinulimbat allegedly, at alam na daw nila kung sino yung bagman, no? Hindi naman yan sasabihin ni Ping nang wala kahit papano na nabasihan, no? Nabasihan. Pwedeng mag-fluctuate yung porsyento, pwedeng 20, pwedeng 30, no? Hindi ibig sabihin nun, ghost. Dahil nga, merong na-deliver. Ang tanong, dun sa na-deliver, sapat ba yun? At dun sa na-deliver, magkano ang kickback? No? At saka ang problema rito sa Nedo, banggaan to ng kredibilidad tsaka integridad in public in particular. Sino ba yung meron track record when it comes to credibility in going after corruption? Siguro naman lamang dyan si Ping Lacson. And dating sa akin ito, kumbaga, he was minding his own business, scratching his own galis. Tapos bigla siyang pinok nitong isa Di ba? Nananahimik Napatweet on a Sunday Tapos, ginamit pa yung pagtugis ni Ping Lacson kay Marcoleta. Talaga naman, sa sariling salita ni Marcoleta. Di ba? Sa sariling salita ni Marcoleta siya nahuli. Di ba? Yung isda, nahuli sa sariling bibig. No, hindi naman si Ping Lacson may gawa nun. Di ba? Hindi naman si Ping Lacson ang dahilan kung bakit nakulong si Marcoleta. Di ba? Nag-away lang sila before dahil ang tingin ni Ping Lacson ay nag-aabogado si Marcoleta kay Diskaya. Di ba? Napaka-obvious naman. No? Tapos ngayon, parang lumalabas na medyo merong tinanggap si Marcoleta sa Diskaya daw. At mukhang yan yung susunod na iimbestigahan ng ombudsman daw. No? Kaya nawawala yung anak na kongresista daw. No? Umalis daw ng bansa dahil baka daw ma-implicate diyan. So, sino the plot... Anak niya? Anak ni Marcoleta. So, yung sumasayaw? Oh, so the plot thickens daw. Puro ka naman. Pero Sen, ang nakikita ko isang rito isang konteksto. Isipin mo naman, Sen, on the eve of this crucial vote by the Senate. Correct. Hihirit ng kumbaga magsoso ng doubt itong si Alan Peter Cayetano dun sa SALN ni Ping at saka ni Erwin Tulfo. Na para bang sinusubukan yung i-disarm yung dalawa ingat kayo baka bumoto kayo in favor of the prosecution's push for subpoena. Kayo rin di ba? Sabi nga niya, panlito. Panpilo, panlito Lacson. Siya yung nanlilito. No? Linaw-linaw. Ginawa niya ito para manlito, para ma-divert yung attention do sa crucial vote bukas. Na siya, nung panahon ni Corona, ay bumoto na buksan. Sabi nga ni Chel Jokno. Diba? Yun ang in-emphasize sa Chel Jokno Diba? Kasama ka sa bumoto noon na buksan. Tapos ngayon malamang, pustahan buboto siya para buksan. Kakasabi niya sa online selling na secret yan Dapat secret. Diba? So, Sen, ibig sabihin mo, babaliktad si sa kanyang track record sa impeachment court? Babaliktad siya? Ganun ba yun? Hindi naman. Sabi nga niya, kailangan pag-usapan lahat yan in a calm and professional manner. Meron pa nga siya nakakabilib Tsaka meron pa kayong sinabi kasama. Di ba nasa likod siya ni Ate Pia niya? Sabi niya yung staff daw niya, hinati niya, Parang tig-5. For and against. Kasi talaga hindi pa niya alam kung anong decision niya,
Ang hirap nun yung parang ginagago ka tapos nakangiti pa. Tapos balbasarado pa yung mukha na nanggagago sa'yo. Parang lahat ng kausap niya bobo eh. Ang tagal na natin gago, di ba? Ginagago pa tayo. Binanggit pa ako. Binanggit pa ako sa online selling niya. Narinig mo ba yun? Hindi ko na ano eh. Sabi niya, Ano sabi? kasama ko yan every week. No? Si Ping Lacson. Kasama pa namin si Ronald Llamas. Akala ko, natutugtungan pa eh. Oh. Buti na lang, hindi dinugtungan. Kundi. Magkabarkada pala kayong tatlo eh. Ano ba yan? Oo. Sabi pa niya, sabi niya, dating magkakasama pa. No? Kinabahan ko baka sabihin, hanggang ngayon magkakasama pa. Wala. Sabi niya, dating magkakasama pa. O yun, di ba? Close pala kayo ni Senator Alan Peter Cayetano eh. Very close. Very, very close, di ba? Talaga? Anong common denominator nyo? Wala. Anong common interest nyo? Wala, di ba? Yun lang, yung Thursday group lang. Matagal na nilang naman, naimbita ko ron. Ayan, kasama si Ping, kasama si Teddy Boy, minsan kasama si Trillanes. Di ba? Halo-halo yan eh. Parang nagkasundo lang sa kainan. Pero ang usapan dyan, yung pag-uusapan, huwag na ilalabas. Parang no holds barred na bakbakan. Debate rito, debate kay Teddy Boy. No, dati nandiyan pa si Romualdez, Secretary Romualdez ng Health. Tapos si Butch Aquino, kasama diyan. Marami na rin namatay eh. Kasama diyan, no? So, it's a nice group na alaskahan, no, heckling, tapos minsan may mga chismis, no. Pero ang unity, pagkain. Masarap na pagkain. Unity diyan. So Sen, I said my piece, no? Pero ano pa nakikita ninyong motibo nitong magkapatid sa kanilang Facebook Live? Well, ayun nga, dahil nga very decisive yung bukas. Yan yung pinaka-consequential eh. Di ba? Na botohan. Maliban dun sa final voting to convict or to acquit. Di ba? Yan yung pinakamahalaga eh. Kaya, dyan mo susukatin. Dyan mo hahatulan yung mga senador. In a way, no, kung paano sila boboto bukas. No? Kaya, in a way, nagsaset siya ng predicate na ingat kayo, hindi kayo ganun kalinis. May problema kayo sa SALN nyo. No? Na inamin naman ni Ping, dahil nga tumaas yung kanyang SALN nung hindi siya senador. Ikaw ang sabi niya, hindi nga dumoble. Sabi niya, times 4 nga eh. Times 4 nga eh. Dahil meron ko di ba? Mali nga yung na doble. Mali nga eh. Tapos ang isang tinarget niya si Erwin Tulfo na tama? Oo. Na, yan daw si Erwin saka si Ping. Yan daw, isi-sweep under the rug. No? Isi-sweep under the rug yung mga ebidensya dito sa Blue Ribbon. Di ba? Oo. Tapos ang sabi naman ni Ping, nung tinanong siya, bakit ngayon? Sabi niya, iniimbestigahan naman talaga yung flood control sa Taguig. Ayun lang, no? Under wraps yung investigasyon, pero nung ikinanto siya ni Alan Peter, edi binulatlat na niya. Binanggit na niya. Binulatlat na niya, no? Na under wraps pa sana. Dahil nga nagki-case build up, no? Chine-check yung ghost projects, di ba? Chine-check yung kickback, chine-check yung kanyang engineering, no, city engineer na nagwawaldas ng 500 million daw sa casino, no? At yung kanyang bagman na na-identify na nila, no? At papangalanan pag nagsimula na yung investigasyon. So, medyo nagpapanik na siguro ito si Alan Peter. Kaya grabe, nung pinapakinggan ko yung kanyang online selling, talagang akala mo yung kanyang condescension, yung kanyang patronizing dun sa first 2 weeks ng Senate Impeachment Court. Akala mo yun na yun eh. Aba, dito kay Ping Lacson. grabe yung kanyang condescension saka pagiging patronizing, di ba? Oo, ano ba yung sabi niya?
kung tumakbo daw si Ping, baka iboto pa niyang presidente. Oh, kaya mo yun? Ha? Bibigyan pa niya ng pondo. Eh, nung tumakbo si Digong, binigyan niya ng pondo na doble doon sa kanyang salin. 2015, oh. Di ba? O kaya, mahirap yung mga ipokrito di ba? No, magbabanat ka ng salin, yung salin mo, no, wala pa sa kalahati nung kinontribute mo sa kampanya ni Digong. Ganun ba? Mas malaki pa yung kinontribute niya sa salin niya? Oo, ni Hamak, no? Hindi ba masisilip yun? Oo, tapos sabi pa niya, let's hate the sin, but not the sinner. Don't hate Senator Ping Lacson, but hate what he is doing now. Pwede bang ano yun, Sen? Pwede rin bang kasabihan, hate the hypocrisy, but not the hypocrite? Oo, pwede yun. Hindi ba ang hirap paghiwalay na ipokrito at saka sa kaipokrituhan? Parang ang hirap yata i-disangle nun. I-disentangle. Mahirap, no? Dahil meron pa daw katotohanan sa loob ni Senator Ping Lacson na gustong lumabas. Imagine mo si Ping, galit na galit. Nagmumura. Curious ako kung meron siya naibalibag no? Oo. Ano kayo naibalibag nito? Wala yung pagiging patronizing niya kay Win Gatchalian, di ba, noong unang araw? Oo, diba? Grabe. Actually, tama ba yung tanda ko, Sen? Nung hindi pa Senate President si Cheese, yung parang, si Sherwin Gatchalian, parang may binanggit siya na susuportahan kita, parang ganon. Parang may ganon pa siya di ba? Eto, ganon, level talaga. So, suportahan pa daw niya si Ping, no? Kung tatakbong presidente. At kaya daw ginagawa ni Ping ito dahil gusto niya tumakbong presidente. Parang malabo yata yan. Ping No? Pare-time na yun Gusto na nga mag-resign dahil sa pagkadismaya, di ba? Naalala mo yun, di ba? A few months back. Gusto na daw niya mag-resign dahil dismaya na siya sa Senado. Actually, na-surprise nga ako na tumakbo siya ulit, di ba? There was a chance na hindi siya tatakbo nitong huling eleksyon Oo. Pero mabuti na bumalik at nakabalik. Tatakbo pa ng presidente. At baka suportahan pa niya. No? Ito lang medyo feeling ko dapat kabahan dito si Alan Peter Cayetano My integrity is my first and last line of defense and I will fight to defend it with all my might. Senator Cayetano has crossed the line by attacking it. Kasi ito yung matindi. As of this morning, I'm still counting informants and witnesses directly or through intermediaries willing to provide information and evidence to put him in his proper place. The Payatas QC Jail. At least, ang maganda naman kay Senator Ping, Payatas Jail yung binanggit. Ibig sabihin, hindi pa naman convicted, di ba? Makukulong pa lang. Di ba? Hindi pa naman bilibid. At inulit na naman niya sa kanyang online, na naman, inuubos na naman kami. Kayo lang naman may kaso. Oo nga. Wala naman si Ping, wala namang kaso si Win, wala namang kaso si Tito Sen, wala namang kaso si Lito Lapid. At least wala akong alam. Wala namang kaso si Kiko, si Bab, si Risa, no? Classic yung whataboutism, di ba? Oo. Sana mas nagigising na sa inyo mga kababayan natin no? Tsaka, although ang reality kasi talaga may kanya-kanya tayong parang dito, information bubbles, no? So merong mga segment sa ating lipunan na naniniwala pa rin dito kay Alan Peter Cayetano, di ba? Parang siya pa rin yung nagsasabi ng totoo. Pero grabe, ibig sabihin, kaunti namang sophistication. Di ba kung magsisinungaling ka, kung mag-gaslighting ka, medyo dapat hindi naman masyadong halata. Diba? Ito, talagang kinikis-kis sa mukha mo yung kasinungalingan, no? Pinaimbestigahan daw niya ang lahat ng mga flood control projects sa Taguig at wala daw ghost. Pero mo, inimbestigahan niya yung sarili niya. At sa akin, Sen, curious ako sa mangyayari bukas. Kasi, di ba crucial yung vote na yan? Okay?
Ang si Melvin Matibag will be on Tuesday, yung last witness ng prosecution para sa Article 4. Pero bukas, no, iniisip ko meron na kayong senador na titindig dito sa mga pinagagawa ng mga Cayetano. Pati na rin itong sa Robin Hood Padilla. Kasi isipin mo, on the eve of that important vote, nag-live selling tong dalawang Cayetano. Tapos kung ano yung mga pinagsasabay, lalo ni Alan Peter Cayetano. Hindi ba dapat i-address siya ng mga kapwa-senador nila? Yan ba yung asta ng matinong senator judge? Especially on the eve of this crucial vote. Oo nga. Pero siguro, ayaw nilang masyadong magulo, no? Panlito. Ayaw nilang panlito. No? Dahil baka mas confident sila kaysa kila Alan Peter. Parang sila Alan kasi nanggugulo, nagdi-disrupt dahil hindi sila confident. Di ba? Kulang sa numero. Iba naman, dahil kung lamang ka na, no? Wag mo na munang patulan. Baka pag pinatulan mo, lalong gumulo. Diba? Baka ganun lang yung kanilang attitude. Pero ang pwedeng pumatol, yung prosecution. Katulad nila Chel Jokno, di ba? Yun ang baka pumatol. Lalo na si Chel ang parang timon bukas dyan sa usapin na yan. No? So baka katulad ng nagbawas sila ng mga witnesses para mas mapabilis. Dahil parang ang strategy nito mga senator defense lawyers at saka yung defense lawyer is to bore us to death para mag-sign off tayo. Parang ganyan yung nag-unfold Parang conscious sila na gusto nila dahil lalabas yung mga ebidensya, mag-tune out na lang tayo. Mag-tune out na lang tayo. No? Kaya ang palaman nito mga to, pabilisin para hindi mag-tune out yung tao. No? Oo. Grabe. Diba? Sabi niya sa kanyang online selling, I will follow my oath and be fair. Kaya mo yun? Ha? I will follow my oath and be fair para manumbalik yung pride ng buong bansa. Oo. Ha? Yung pride, ha? Pagkatapos wasakin yung Senado, di ba? Siya pa yung magbabalik ng pride ngayon ng buong bansa sa Senado. Hindi ko kaya ikaw kinaya mo? Hindi ko kaya, Sen. Hindi ko natapos lahati lang ako. Hindi ko kaya, Sen. Nung binanggit na yung pangalan ko na dati magkasama, tinigil ko lang. Akala ko kung magkakota na. Ayun, nabanggit na ako, happy na ako. Hindi ko kinaya. Buti na lang kahit pa paano. Ang ganda nung pang kanina. Nung angat buhay na fun run. Kanina? Nag-join ka, Sen? May kit 10,000 nandun, no? At yung 10,000, hindi hakot. Sila pa yung nagbayad. Para maging bahagi ng fun run, di ba? Fun run, no? Tapos, by chance lang naman, ay dumating si Lenny tsaka yung kanyang mga anak. Tumakbo yung kanyang mga anak, No? Sumama sa tapos nagsalita siya, pinaliwanag niya na may iba pang mga fun run sa Naga, sa Iloilo, sa Cebu, etc. Nationwide na fun run. No? Ako lang naman, napaisip lang ako, ano bang Tagalog ng run? Takbo. Ayun. Yun lang. Sino ba nag-organize? Angat Buhay. Yung foundation ni Lenny. Oo. Sila Rafi Magno. So tumakbo kanina si Lenny? Hindi siya tumakbo. Nagsalita lang siya. Nagsalita din sa... Anak na tumakbo. No? Ako tumakbo. 10 kilometers. Wala Gusto ko sana at least doble o kaya triple. Yun lang. Yun na yung maximum Seryoso? Tumakbo ka, Sen? Baka gusto mo, yun naman ang susunod nating hamon. No? Anong title ng natin, ng fun run natin? 10K run? 10K? Oo, 10K. Tingnan sino yung pinakamabilis. The amazing 10K run. Yan, di ba? Imbitahin natin si Alan Herman dahil gusto niya mag-pop-sexy No? Imbitahin natin si Tocayo, si Ronnie Holmes, no? Para meron naman akong kasing age level, di ba? Sige. Si Shelo, patakbuhin natin, no? Habang tumatakbo, kumakanta siya. Kaya mo yun? Sige. Ha? Sige. 10K run tayo, 10K. Gusto mo kahit 20 10K lang. Ilang yung pangako ko, 10K. Ay, nako.
Sensya na kayo, medyo dense si Senedo ngayon, hindi niya magets eh. Yung mga viewers, gets na gets eh. Si Senedo mukhang ano eh. Okay. Hindi, pero okay pa rin ako doon sa online selling. Hindi ko man naipagpag. Hindi, tsaka ang tindi kanina, iba yung nagsasalita si Pia Cayetano. Tapos, biglang lumabas sa likod si Alan Peter. Ang maganda pa rito kay Alan Peter, yung lumabas siya sa frame, yung parang ngiting aso, yung gaganon po. Oh. Kumusta po kayo? Ano bang... Talagang kinarir niya yung balbas niya tsaka bigote, no? Honestly, diba? akala ko, boss, yung balbas, akala ko nung una, ano yun, filter. In all honesty. Akala ko filter sa TikTok o something. Yung pala totoo. Parang yung balbas na ginagawa mo sa akin. Maraming maganda review, ah. Bagay daw, ah. Next time gawin natin ermitanyo. Talagang baboy na baboy yung mukha ko, eh. No? Kung ano, may Ronald Trump. Meron pang Dalai Lamas. Abangan natin bukas. Naging sketch tuloy ako. Ang dami kong split personality. Kaya mag-adjust ako eh. Hirap, di ba? Tapos, in between, panonorin mo pa sa si online seller. Tapos ano masama, pag nasa airport ka, kung ano yung itatawag ng pangalan. Tapos lahat naman nililingon mo. Kanina, may Sanedo, may Father Lamaso, no? Kanina, ano yung mga bumabati sa akin eh. May Dalai Lamas, no? Saan yan sa mall? May mga tao nalito rin. Grabe. Hindi na pa natin mapigilan yung pagsikat ni Senedo. Talagang ano yan eh. Hindi pa pag nagpunta sa mall yan, siguro bawat kanto may bumabati dyan eh. Hindi naman, yung mga bata, nagpapabati sa mga nanay nila. Sa mga tatay nila. Yun daw, doon daw sila napupuyat, talang ingay daw ng TV. Teka, may mga ano, tama-tama, bago tayo matapos, may mga babati lang ako. Sen, baka may... ikaw muna, Sen. Ikaw ba, mauna ka na, pag hinahanap ko yung mga babatiin ko. Sinulat ko Ito mga nakakasalubong ko sa mall eh. Binabati ko si Miss Noni Cortez at saka si Steven Iriga. Ayan, mga taga ano yan, Ayala Land. Nakasalubong ko kahapon. Tapos, eto gusto kong batiin sina Chris Olimpo at si Ian Orejenes. Ito maganda yung ano nila, no? Nadaan ako sa isang Tianggi sa isang mall eh. Meron pala silang ano, ang negosyo nila yung Our Little Idea. Sinusuportahan nila yung mga local weavers. Yan sa Bicol, sa Camarines Sur at saka sa Bulacan. Okay. Actually, dami kong na-meet eh. Meron ito ano? Ganda. Blanket. Oo. Binigay nga sa akin, nahiya ako. Sabi ko, bibiling ko na lang eh. Parang very, very appreciative si Ma'am Chris dahil sabi niya parang ano. May kapatid ba? Nakakataba. Ha? Gupitin ko na lang. Kapal na mukha eh. Gupitin ko na lang. Para pumalit doon sa mga pasalubong sa akin. Wala akong nadinig. Ito, Oli, ang pangalan ng brand nila, Our Little Ideas, Blanket. Sabi niya, This weave supports a community of Bicolano weavers, empowering artisans with every purchase. Crafted with care, each piece takes over 3 days to complete, reflecting the rich tradition of Bicolano weaving. Ayan, ganda ng quality ah. Yan yung dapat suportahan, di ba? Yan yung mga small scale industries eh. That's more than 85% ng ating ekonomiya, mga small to medium scale. Tapos naghihingalo dahil by their very size, di ba? Ito pa, may babatiin pa. Si Miss Amy Lapres. Yan. Naman si Madam at Mr. Mar Baltasar, no? At saka si Kid Tapel. At saka si Uncle Rene, no? Pasensya na po, hindi ko na sulat lahat eh. Si JP Rodriguez, si Mika Cruz, si Alan Fajardo, saka si Del Macas. No? Hindi pa nasulat yan, ha? Bro. Hindi pa nasulat ng lagay na yun.
Hindi ko nasulat eh. No? Daming ba? Bumabati sa'yo. Ang daming bumabati sa'yo. Siya, no? Yung kaibigan natin from Paris, si Eunice Garrido, ayan, no? Nakabalik na siya eh. Ayan, shout out. Nakabalik ka sa Paris, Paris. Ang problema ko, nung binakread ko yung mga messages niya, meron pala siyang message ng June 27. Nagpapabate. Ngayon ko na nabasa, so batiin ko na. Binabati natin sina Shalay Mojica. Shalay ba to? Shalet. Shalay Mojica, Josel Mojica, Roger Mojica, Florian, Aureline Dumets ng France. At saka yung kaibigan niya from Toronto, Canada, si Aline Diones. Tapos Nora in Boots, Santiago. Yan, magandang gabi po sa inyo. Mga nakasalubong ko yan. Nung pakarat-karat ako kahapon. Tapos yung nagugupit sa akin, si Abel Pineda. Ayan, nadaan ako sa kanya kahapon, nagpagupit. Nagpatasan ng konti. Tapos birthday ng anak niya kahapon. So binabati natin si Alex Pineda. Happy birthday! Happy birthday. Sen, baka gusto mo pagupit ha? Mamantikaan ba po? No? May gugupitin pa ba? I-refer kita. Ha? Tapos si Mike Visconde Naval. Alano Family of Quinta. At saka Sino? Kari Magsombol. Alano Family of Quinta. At saka si Kari Magsombol at Maribel Tordilla of Vienna. No? Ayun, no? Vienna, Austria. Ayun. Ito naman, si Mike Visconde Naval. Tapos si Care Vioya Lim. Yan, binabati natin ang kanyang asawa ng happy birthday ngayong gabi, si Gemma Lim. So yung 18 na nanonood sa atin, nadagdagan ng 12? Yung 18 na nanonood sa atin, nadagdagan ng 12. So medyo. Magkano yun? Hindi ka nabilang eh. 30 na. Parang ano ba yung 25% ng 6.79? Di ba? Kapitin natin. 100 6.7 na lang. 6.7 na lang. Ayan nga. 670 million times 2. Okay. Okay na yan. Okay na yan. Kota lang. Kikita ba tayo bukas yan? Ha? Saan? May tanong ako sa isa dead me. Ha? Ano no? Magkikita ba tayo bukas? Bakit? Anong meron? May message ko na lang. Ikaw lang naman yung aawardan eh. Hindi tayo gugulo yung aking self-esteem eh. Hindi tayo sigurado doon. Saka limited yata yung yung guest mo. Very limited yung pwede mo eh. Pwede ba mag-asama ng buong barangay dyan? Yung barangay Bahay Toro? Nasama ko. Dami nun. O sige, Sen. Sige, magandang gabi. Magandang gabi. Linggo, haba ng mga podcast mo Bihira natin makausap yung taga-side ni Sara Duterte. Siyempre, papaunlakan natin. Kita kami noon sa Conrad Hotel. Talaga? Last week. Medyo siya, yung hindi siya yung very respectful. Hindi ka maiinis eh. Miski hindi ka nag-agree sa sinasabi. Hindi siya bagay doon sa kampo na yun. Mga unhinged. Tinanong ko siya kanina. Sabi ko, totoo bang binato kayo ng laptop? Sabi niya, siguro, paraphrase ko na, sabi niya, siguro naman kung binato ako nun, wala na ako dito. Tama naman. Kuya, may bukol. Diba yung, kumaga at least, napag-usapan yung dignidad ng tao, diba? Kung ikaw naman ay nabato ng laptop, ikaw pa ba yung tatayo bilang tagapagtanggol, di ba? Tsaka kumpara naman sa ibang defense lawyer, di ba? Mas okay naman siya. Kaharap niya, Dean ng LaSalle Law School. Di ba? Oo. Maganda siya, extemporaneous nung sa oral arguments, no? Si Michael Poe, Di ba? Ayun lang. Talagang, minsan di natin napipili yung ating kaalyado. Minsan. Minsan nga, hindi mo mapili kung sino yung co-host mo.
Ang hindi ko na lang tinanong sa kanya, syempre, mabait ako lalo linggo eh. Sabi ko, bakit kayo nandyan pa? Kita mo naman kung sino yung mga nandun, di ba? Bakit kayo nandyan pa? parang off-brand. May pagka-counting patronizing din. No? Konti lang. No, gets naman natin yan. Tsaka, pag sa patronizing, sanay naman tayo kay Alan Peter. Wala. Wala tayong laban. Kakain tayo ng toneladang alikabok. Hindi ko alam sana, bilang panghuli lang, no? Hindi ko alam ano ba mas okay. Yung pinapatronize ka o yung condescending. At saka pangatlo, yung someone who leaves you stupefied with stupidity. Oo nga. Yung a spectacle to behold. Making a spectacle. Diba? Pero ibang klase rin si Robin Hood Padilla, no? Ba't naman Robin ang binanggit? Wala akong binabanggit na ganun. Grabe. Ang klaseng spectacle naman yan. Okay, so i-shoutout din natin. Nandyan sila si Evangeline Borgonio, May Vencer, Mel Mendoza, Victoria Wong, Cristina Santiago, Haitsu Jonathan Aganan, Victoria Wong. I-shoutout natin si Den Dakigan Rivera, Sampaguita, Nali Paga, Lourdes Dato, Ming Centino. Nandyan din si Benji Medina, Mila Cristitan, Marjon Pante, and Haitsu Olivia Lupigale. Okay, so mga kababayan ko, yan ating nakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoong Diyos, salamat po sa panibagong araw at sa iyong walang sawang paggabay. Patuloy mo pong basbasan ang aming bayan ng kapayapaan, pagkakaisa at karunungan. Bigyan mo kami ng lakas na gawin ang tama, magmahal sa kapwa at maging instrumento ng kabutihan saan man kami naroroon. Iniaalay din namin sa iyo si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Naway pagkalooban mo siya ng mabuting kalusugan, karunungan, katatagan ng loob at patuloy na proteksyon sa kanyang paglilingkod sa bansa. Ilayo mo siya at ang kanyang pamilya sa anumang kapahamakan at gabayan mo ang lahat ng aming mga pinuno upang mamuno ng may katapatan, katarungan at pagmamahal sa sambayanan. Idinadalangin ko ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mo'y matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita. Sa iyong pamumuno, bayan ay umaangat. Bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, itinaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot, dala ay pag-ahon. Magtulungan, magkaisa, sabi mo sa lahat para
sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo, masagana, manggagawa at magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong totoo, hindi pagpapanggap, BBM sa puso ng bayan, ikaw ang hinahanap. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat, sa puso ng masa, itinaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama, Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat, sa puso ng masa, itinangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama, Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Kaya't kasama mo kami sa iyong at higain, bagong Pilipinas, sabay nating kamtin, tapat at matulungin. Ikaw ang tunay, BBM, sa puso ng bayan, ikaw ay